Namimiss kong manggulat. Mga wala kayong kwentang gulatin. Wala nang tao sa kubo. Hindi kita pababalikin dito hanggat hindi ko nakikitang okay kayo ng asawa mo. Alam mo ano bang meron sa kubo na to? Bakit lahat ng mga tumira dito nagkakaproblema sa mga asawa nila? Lumayas na po sila. Yo mga kasawad, ito na sana yung pangalawang vlog natin ngayong araw na to. Dahil nga matagal-tagal hindi na kapag-vlog, kaso hindi ako makalabas, hindi ako makaalis dahil mayroong isa dito. Ayaw pababa. Nilalaro ng ate niya. Ay, ayaw hoy! Sige na, Be, para makapag-vlog din si Papa, Be. Doon ka muna kay ate, oh. Ate, oh, ate. Yes, 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 yes! Salamat naman. Bye-bye! Bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye sa mga bye! Bye-bye! Yan na ako. Bye! Hindi ka pwedeng sumabit, maambon. Hindi, ipasok mo, maambon. Huwag mong palabasin na maambon. Ayan, ipis! Sige. Yan, ipis! Bantayan mo lang dyan. Ay, di wala papa! Wala, maambon eh. Oh, ito na. Oh, si Paul. Wow, naman. Kaya pa muna sa si Paul. Oh, bakit? Dito lang siya pa, dito lang. Sige na. Dito pa. Si Jasper ba, hindi na ba pwede pakawalan? Sige na. Ay, Ray, pupunta sa'yo, Ray. Jesus, naku naman. Paala ka. Kanina. Hindi kasi pwede lumabas, Be, dahil madilim. Madilim, maambon. Dito. Dede. Ano, dede? Oh! Kamu na? Bye-bye. Ikut mo. Namimiss kong manggulat. Mga wala kayong kwentang gulatin. Ba't hindi nagugulat yung mga yun? Hindi nakita, buta ngayong dilim. Yung mga kasal, puntahan ko lang yung kubo, bisitahin ko lang kung ano ang update doon kasi wala nang tao dito eh. Ano yun? Wow. Ito. Paano nga pailawin to? Ano? Ito yata. Ano ba? Ba't din umilaw? May ilaw to sa... Nakalimutan ko na kung paano pa ilawin yung... Alam, bisaksak ba to? Hindi ko na alam kung paano pa ilawin to. Ay, ito pala! Yun! Alright, so... Ayan. Wala nang tao sa kubo.
Ito yung ano. Kaya lang. Kaso may naiwan ng mga brief bit at boxer. Kaya kay Kautoy ito. Yan. Wala nang gamit. Pero sila Kautoy at Bugoy mga kasuwar dito naglinis yung dito bago umalis eh. Kaya kita yung ano. Wala nang gamit talaga. Maluwag. Ito lang yung mga punda-punda to. Ito yung ano, yung tungkod ni ano, ni Tatay Jesus. Pinalagay ko lang dito. Yan. Dapat kasi isang beses ko lang nadala to sa laot eh, yung nakahuli kami na sobrang dami. Sobrang daming banagan. Diyan ka muna ha. Ay, kaninang malita to? May malita pa pala dito. Yan. So wala na rin cover to ano. Ay, mahiwaga itong cover ito mga kasal. Dami na rin tumira dito. Yan. Album. Ano mga to? Kay Kabungot. Aba, album ni Kabungot. Yan, ito si Papa, si Kabugoy. Ako. Matagal na to. Kay Kabungot. Dapat pala madala to sa pinyan. Mga ano to, mga picture pa to nila Kabungot at ni Dona. Magaganda pa ang mga picture eh. Hindi katulad doon sa akin. Oh, naku, nalaglag. Paano kaya yung nalaglag? Ito, mga picture, mga old picture, mga ano to. Yan, si Kabungot, kita ba? Yan, si Kabungot, si Dona, si Dang at si Pangit. Yung apat na yan, mag best friends yan eh. Magkadugtong ang mga bitukan ng mga yan dati. Dito lang to. Papadala natin yung kay Kabungot. Yung aking mga blue label dito, wala na mga laman to. Pero marami pa akong ganito nandun sa bahay pa, sa loob ng bahay. Tingnan ko lang kung may mga laman pa. Baka may natira pa eh. Wala na. Oh. Wala na rin. Ilang blue label na ang naubos ko. Pero ang tagal lang itong iba. Wala na rin. Ito yung pinakamalaki. Ay hindi, ito palang isa. Yan. So yun mga kasoward, na baka may magtanong kung baka hindi nyo mapapanood si Kautoy at si Kabugoy sa mga vlog ko ngayon. Wala na po sila dito sa Kubo dahil si Kautoy ay umuwi muna ng San Juan, no, sa kanyang family. Doon muna siya mag-vlog. Tapos si Kabugoy naman ay bumiyahe rin ng Mindanao. So ngayon nasa Mindanao, nasa biyahe pa si Kabugoy. So panoorin niyo ang kanyang mga biyahe. Marami na siyang na-upload. So mga oras na to nasa yata siya, Bards or sa parteng Cebu yata. May nakita akong picture niya eh. No, yun, biyahe yun hanggang Mindanao. Siya lang mag-isa, nakagamit niya yung Raider 150 niya, yung pula. Kasi Kautoy naman nandun sa San Juan, no. So anytime naman pagka halimbawa may mga pagkailangan ko si Kautoy, halimbawa biyahe ako ng malayo, pwede ko naman siyang papuntahin dito pag mag-isama. Pero sa ngayon gusto ko munang doon muna siya sa family niya kasi matagal din siyang nandito eh. Tapos di ba, hindi masyado nakakapag-banding sa kanilang pamilya. Kaya yun, panoorin niyo rin ang vlog ni Kautoy doon sa San Juan. Mahiwaga talaga tong kubo na itong mga sword. Hindi ko alam kung ilang taon na nang binili ko to. Siguro may mga 3 years na siguro, no.
Oo, mga 3 taon na siguro. At saka ang ganda pa, oh. Pero ito kasi, nung last year yata, binarnis ito ulit ni Kautoy. Kaya maganda pa rin siya. Labas na labas pa rin yung kanyang kulay, na ang tingkad ng ano niya, yung pagka-brown niya. Yan. So, sa ngayon ay walang gusto kong ganito lang muna. So, dati ang naamoy ko dito pag pumapasok ko, amoy tao. Ngayon, amoy alam mo yung mismong ganito, yung amoy ng mga kawayan na yan, di ba? Yung natural na amoy ng kawayan na. Kasi wala na nakatira eh. So, maluwag na siya. Pwede na akong tumambay-tambay ulit dito. So yan mga kasaward, no, sa lahat ng mga kung may magtatanong man kung bakit wala na si Kautoy at si Kabugoy dito, lumayas na po sila. Pang thumbnail. Lumayas na. Yan. May kami ngayong darating na November, kasi October pa naman ngayon, birthday ni Jessery. Baka maisama ko sila Mrs. Doon sa birthday ni Jessery. So kami ang babiyahe papunta doon. So abangan niyo yan. Maganda kasi sa kubo na ito mga kasawar, dahil mayroong sarili silang yung anong tawag dyan, yung sa connection sa internet. Anong tawag router ba yun? Kaya may sila, mabilis sila makapag-upload dito dahil meron silang sariling wifi connection. Tinanggal pala nila itong cover nito bago sila umalis. Yun, may mga ito galing siguro sa dyan, mga tae ng butiki na gata to, yung ganito, ang ganda pa ng kubo na to. Wala. Ito na pala yung ginagamit na electric pan. Baka bukas or pag hindi pagsipag ako, yan ako to, papalitan ko ng yung mga bed sheets. Yun lang, para pag may bisita ako, kahit pwede sila matulog dito. So sa ngayon ay wala na akong makainuman dito. Dahil dati kasi pagka gusto kong uminom, yayain ko lang yung dalawa, dito lang kami tatagay-tagay, pa-gin-gin. Minsan sila nagiinom, makikitagay-tagay ako. Pag wala akong ginagawa, pupunta ako, kwento-kwento. So wala na, umalis na sila eh. Kumusta na kaya sila sa mga asawa nila? Okay na kaya sila? Ewan ko, ano bang meron sa kubo na to? Bakit lahat ng mga tumira dito nagkakaproblema sa mga asawa nila? Yeah, tama din yun. Ganyan. Kailangan ayusin ang dapat ayusin. God. So sana maging okay na ang lahat, no? Maging okay na ang lahat. Yan. Hindi, actually aminin ko sa inyo ang totoo, no? So i-chat ko na lang si Kautoy kung okay lang ba na sinabi ko dito sa vlog. Si Kautoy ay pinauwi ko muna talaga yun. Sabi ko, umuwi ka muna, at kasi parang may problema. Napapansin ko kasi parang itong mga nakaraan 2 weeks na na hindi siya na umuwi ata doon, o 1 week. Laging umuwi yun doon sa bahay nila eh. Minsan saglit mapapansin ko hindi ka umuwi Kaya kinausap ko siya na pinauwi ko muna. Sabi ko, hindi kita pababalikin dito hanggat hindi ko nakikitang nag-okay kayo ng ng asawa mo, ng pamilya mo. Pero hindi ko alam kung may problema sila. Pero napapansin ko kasi parang hindi ko nakikita na yung dati kasi, Dol, uwi muna ako saglit, uwi muna ako sa bahay, ganun yun eh. Or every week na uwi yun. Alam niyo, si Kautoy ang driver ko dito mga kasaward. Isa yun sa mga empleyado ko. Mga empleyado ko mga legit. Si Kautoy, si Pangit, yan yung mga, yan sa Tilea.
Yung iba kasi mga inaabot-abutan ko na lang mga miscellaneous fee. Pero si Kautoy, si Pangit, tsaka sila Atle, yan mga yan, si Rhea, si Melay, yan yung mga empleyado ko yan. Mga empleyado. Si Mika, yung empleyado ko sa clothing. Yan, kaya yun nga, napansin ko na parang tingin ko may nakikita ko sa kanya na may problema yata to. Kaya pinauwi ko muna. Kaya yun, pinadala ko lahat ng mga gamit niya. Kaya sa pag nakita kong okay na kayo, pwede kang bumalik dito. Pero kaya panoorin nyo ang vlog ni Kautoy. Normal lang naman na magka problema kayo sa sa family. Ako lagi kong na-experience na lagi kami nag-aaway ni Mrs. yung nagkakatampuhan, hindi nagkakaunawaan, pero hindi ko na ipinapakita sa vlog, no? Kasi nakaka-apekto kapag hindi kami okay ni Mrs. Naapektuhan yung pagbablog ko kasi hindi ko kayang ngumiti sa camera na plastic, nakikita ko itsura ko na hindi genuine yung saya ko. Hindi ko kaya, ayaw ko ng ganun. Kaya ang ginagawa ko na lang, hindi na lang ako nagbablog. Sinahantay ko na medyo maging okay na kami, maging okay ako. Pero minsan may mga vlog din na iniiwas ko na lang yung mag-joke ako. Minsan din mayroong mga vlog na mabibigla na lang ako bisa kahit may problema, natatawa ako. Pero itong mga nakaraan na 6 na araw akong hindi nag-vlog, walang problema kami ni Mrs. Talagang nagpahinga lang talaga ako kasi grabe kasi yung ginawa ko nung September. Talagang bana talaga yung vlog ko nun, tatlo. Kaya itong mga last 3 days na lang ng September hanggang sa pumasok yung October, hanggang ito, nagpahinga muna ako sa pagbablog kasi okay naman na Kota na. So ito naman itong buwan na ngayon ay October 6. October 6 ngayon. So ngayon tayo mag-start na magbanat naman dahil napagpahinga tayo ng matagal-tagal, no? So yun naman kay Kabugoy, so napapanood nyo naman siguro sa mga vlog nila, no? Okay naman sila din, no? So pero yung pagpunta ni Kabugoy sa Mindanao, matagal ng plano yun. Dapat nga kasama ako dun kaya lang mahirapan kasi pag beer months kasi kailangan magbanat ng buto, kailangan kumayod kasi alam niyo naman beer months malaki ang kitaan. Hindi pwedeng nandun ako kasi syempre hindi ko kaya mag-upload ng 3 isang araw dahil wala akong editor pagka pumunta ako dun. So kahit dito lang muna, or kung titingnan kung anong pwede kong gawin. Panoorin niyo yung mga vlog ni Kautoy, kung okay na ba yung vlog niya, masaya ba siya, pati si Kabugoy kung okay ba yung vlog ni Kabugoy. Pero maganda yung plano ni Kabugoy sa Mindanao kasi pag nakarating siya ng Mindanao, siya dun magka-camping, bibili yun ng mga yung katulad ng ginagawa ni Kapanalig, tapos may pupuntahan siyang lugar na siya lang mag-isa. So ingat-ingat lang kasi syempre delikado din kahit na kabisado mo yung lugar, lalo pat naka-vlog, updated lagi araw-araw. So baka may mga i-anticipate na lang natin na may mga masamang tao na mamaya malalaman yung mga rota mo, tapos yun gagawa ng hindi maganda. Kaya ingat-ingat lang din sa mga ganyan mga content. Okay, so yun lang mga kasaward. Naninibago ako kasi laging may tao sa kubo na to Tsaka isa pa mga kasaward, pag mayroon akong halimbawa may alaga akong vlogger dito sa loob ng bakuran ko, ayaw ko yung hindi nakapag-vlog sa isang araw, no? Lalo pat doon ka mas malakas kumita, no? Kaya isa sa mga dahilan kasi din para nandito ka para wag mo rin pabayaan yung pagbablog. Itong mga nakaraan kasi si Kautoy minsan naabot ng ilang araw na hindi nagbablog, kaya isa lang ang tingin ko na kahit di siya nagsasabi sa akin, ang alam ko baka may problema siya sa family niya. Kaya yun ang ginawa ko, uwi ka muna. Kasi hindi ka na nakapag-vlog parang may problema. Hindi ko siya tinanong kung anong problema niya, pero yun lang ang nasa isip ko na problema niya. Kasi dati kasi pagka nagka-problema yan sila, uwi ka agad yun So hindi ko alam panoorin sa kanyang vlog kasi kung tama ba yung tama ba yung iniisip ko, baka mali din ako Okay. Yun lang. So yun, panibago. Nabakante yung kubo. Ayan. Pero mga kasaward, mayroon pa akong si Franstar,
si Franstar, dapat pupunta dito yun. Nandun siya kay Kuya Nuling sa Bicol, no? Nag-vlog siya kay Mura. Panoorin nyo, hindi ko muna siya, sabi ko sa kanya, huwag ka munang dumiretso dito, bay, kasi ang lakas ng mga views mo dyan. Ang ganda ng mga views ni Franstar ngayon. No? So, panoorin nyo yung mga vlog. Salamat doon sa mga nakasubscribe pa rin kay Franstar kasi nasira nga nasira yung kanyang channel, pero naayos na ngayon. No? So, halos almost 4 months na hindi siya nakasahod. Ngayon, malakas ang kanyang channel. So, siguradong makakasahod siya ng maganda-ganda. So, sana tuloy-tuloy na yan. Nandun siya sa ngayon sa Kabikulan. Sila ni Kuya Noli magkasama. So, napakaganda ng kanilang mga views ngayon. So, yan, congrats kay Franstar, no? At saka kay Kuya Noli. Yan, panoorin nyo sa kanilang Sa kay Franstar, panoorin nyo sa channel ni Franstar yung mga ginagawa niya. Ang ganda ng mga views niya ngayon. Pero, baka kasi may pumunta na naman dito, no? Lalo na ngayon, wala na nakatira sa kubo. Hindi po ako tumatanggap ng patitirahin dito nang hindi ko alam, nang hindi ko kausap, yung bigla-bigla na lang pupunta dito. Hindi po ako tumatanggap ng gano'n na ayaw ko. Kahit pa kaibigan ko, kahit pa kung sino man, basta hindi ko alam na, hindi ko kausap. No? Sa ngayon, kasi hindi ko talaga maasikaso yun dahil magiging busy ako ngayon, lalo ngayon babalik na ulit ako sa pagbablog. So pasensya na muna kayo, hindi naman sa pagdadamot kasi ang dami talaga ang daming gustong pumunta dito, tumira, lalo na ngayon na mag-upload ko to na wala na si Kabugoy at si Kaoto dito, bakante yung kubo. Talagang maraming gustong pumunta dito at gustong, yung ibang ampunin mo na ako, Japper, ganun. May mga subscribers tayong malulupit na subscribers, talagang solid pero gustong pumunta dito. Meron nang pumunta dito mga kasorda, talagang tinanggihan ko. Yung iba hindi ko lang matiis, yung iba nga hindi ko na sana sisiputin, pero nung nalaman ko na ano pala yung ganito ang pangalan, kailangan ko talagang harapin kasi solid pero pag hindi ko kilala, naku, hindi ko talaga, pasensya talaga kayo pag kayong gustong, lalo na yung iba may dalang mga bag na, yung iba maleta pa. Sorry ha. Ilang naloba tayo. Yan, yung iba nakamaleta pa tapos ito mga hindi naman sa alam nyo, meron mga blind item ako naririnig na dito diyan sa yung iba, lalo na yung hindi ko mabigyan ng pabor, no, na part naman ng nagiging part din ng So Weird yan na magsasabi na yan si Japper Sniper plastic yan kasi pag may pupuntang mga vlogger dyan, hindi na nagtatago yan hindi naman yan sumisipot yan. Totoo naman yun totoo yun. Sinasabi ko naman yan sa vlog ko no, lalo na yung mga tao na yung nandiyan ba si Japper, yung mga pa-picture ganun, siyempre sinisipot ko yan. Yung mga halimbawa lalo pa sa Balot Linggo, may mga nakikita ko na pupunta dito, lalo pag mga matatanda, talagang pinupuntahan ko kasi picture lang naman yan pagkatapos wala na. Pero yung mga katulad ngayon sinasabi ko na halimbawa pupunta dito tapos may daladalang mga gamit, tapos ang gusto ay titigil mo na dito, may mga ganyan and minsan hindi ko sinisipot yan, lalo pag hindi ko kilala, no? Kapag hindi ko siya na pinatanong kung anong pangalan, pagka nagbanggit ng pangalan tapos hindi ko man lang, halimbawa pag sinabing si Sirot o si Andy Ambay o si Benji Torres, ganun. Yung mga pangalan na yan, napaka-solid sa akin, talagang haharapin ko yan. No, haharapin ko yan. Kasi nga kilala ko sa mga comment section, mga solid talaga sa akin yan. Pero pag yung hindi ko kilala, tapos ganyan na biglang magsasabi na baka pwedeng dito muna ako, hindi ko talaga kayo pagbibigyan kasi hindi ko kayo kilala no? Pero hindi ibig sabihin na kapag sobrang solid na kayo sa akin, sobrang kilala ko kayo, ay pwede nyo yung gawin yung basta na lang kayo pupunta dito tapos gusto nyo dito tumira sa kubo. Yan. Ito sinasabi ko lang itong mga kasword kasi marami talagang mga pupunta dito. Meron ding mga solid talaga na nanonood sa akin na pumupunta dito, may dala ng mga gamit, may mga malita na nga na gustong tumira dito na hindi ko talaga pinapayagan kahit na talagang solid silang subscriber sa akin at alam kong nanonood talaga sila sa akin. Kasi syempre unang-una, kung binata ako pwede, syempre andyan yung pamilya ko, di ba? Syempre tinatanong ko rin si Mrs. No? So kapag sinabi ni Mrs. na ayaw, wala tayong problema diyan. So may mga gustong tumira dito sa kubo na kapag nagkaroon ng problema kay Mrs., wala tayong magagawa doon. So ito na rin yun. Kapag meron mang halimbawa, meron mang titira dito sa kubo, kasi ako talaga meron talaga yan dahil
especially yung from Pinyan, no, yung kapalit kay GR, no, hindi ko pa nagagawa yun ulit. Magpapatira talaga ako dito ng mga small YouTuber, no, na pwede kong tulungan hanggang sa makasahod, hanggang sa mamonetize, ganun, tapos uwi na, basta yung kilala ko. Pero kailangan yung respetuhin si Mrs. dahil kapag nagka-problema kayo dyan, baka minsan hindi na nagwa-warning yan, hindi yan nagsusumbong sa akin. Tapos kapag halimbawa may pinakiusapan kayo na baka pwedeng ganito ganyan, huwag niyong baliwalain kasi hindi na kayo bibigyan ng warning yan. Pag kinausap ako na ayoko sa taong yan, patay kayo. Yan, so yan lang. Kailangan i-consider niyo yun si Mrs. kapag nandito tayo, kahit magbabarkada tayo, hindi pwedeng banjing lang, no. Yan, so yan, sinabi ko lang, binanggit ko lang. So ulitin ko mga ka-showbird, ha, kung maaari hindi naman to para sa lahat, kasi hindi kasi ako katulad ng hindi naman exclusive yung tinitirahan ko, hindi naman ako ng subdivision, nandito lang ako. So lahat ng mga talagang gustong pumunta dito makakapunta talaga, anytime naman pwede silang pumunta. Pero hindi yung dito titira, lalo na yung bare months, wag naman ganun. Pakiusap ko lang yan sa mga gustong pumunta dito, baka may mga nagbabalak kasi na-encounter ko talaga dito yan So humingi ako ng sorry dun sa mga talagang nagpunta dito. May mga matatanda pa nga, may mga matatanda pumunta dito na talagang may mga gamit na talagang pinauwi ko. Yung iba binigyan ko na lang ng pera pa uwi kasi hindi talaga pwede, no? Hindi naman sa pagiging masama ang ugali natin yan sa ganyan, pero ito ngayon hindi naman ibig sabihin na kapag mayroon kang tinanggihan isang tao ay hindi ka na nakakatulong, kasi meron kang mga tinanggihan, meron ka ng mga tinulungan. So normal lang naman na tumanggi ka kasi hindi naman lahat kaya mong tulungan talaga, no? So yan, marami na akong tinanggihan dito. Marami na rin akong hindi sinipot. Marami na rin pumunta dito na biglang may mga vlogger na lalo na yung maangas na yung may isang beses nga dyan na si Mrs., no. Nandiyan ba si Japper? Nandun sa Papoy, tawagin mo nga, gumagano'n bahala sa buhay mo. Hindi kita sisiputin. Diba? Yung iba, minsan biglang pasok sa bakuran, naka-vlog pa. Yan. Mahirap yun mahirap yung gano'n. Pero depende naman sa meron namang mga mababait yung talagang marunong makisama ay marunong makiramdam na malayo pa lang. Pag ako kasi nandito, nakita kong may nagbablog tapos pinapatay, ako na nagsabi, mag-vlog. Depende kasi sa sitwasyon. Ako mga kaso, napapansin niyo kapag nasa ibang lugar ako, nagtatanong muna talaga ako kung pwede bang mag-vlog. Hindi ako basta-basta tutok ng camera kasi mamaya baka mapahiya tayo. Pero yung iba kasi, nakasanayan na kasi natutok na lang ng tutok. Pwede din naman yun. Tapos pagka naka-videohan na, minsan nagagawa ko rin yun. Pagka na-videohan na, tatanungin ko na, okay lang ba? Isasama ko yun kasi kung hindi ko na isasama sa clip. Pero dito kasi sa bahay, minsan kasi may mga private na ginagawa kasi na ayaw kong makita na binibidyohan, di ba? Baka mamaya biglang magtutok ng camera, syempre nakakahina namang sabihin na, uy, i-edit mo yan ayaw kong may mga ganong part, ganon, di ba? So hindi lahat kasi pwedeng bidyohan, no? Kaya ako mahigpit ako sa ganyan. Maliban na lang kung yung mga kilala ko na. So yung mga kilala ko na walang problema kasi sanay na sila dito sa akin, di ba? Walang problema yun. So kahit na public figure tayo, dapat papairal pa rin natin yung mga ibang part na mga privacy. Hindi pwedeng basta i-vlog ka lang, tutukan porque public figure ka, basta-basta na lang ibalandra yung mukha, yung nakatayo ka lang tapos biglang na may kamera na sa oy, ito si Japper, ganun. Yan, hindi ko ginagawa yan sa mga kasurd, sa ibang mga lugar, no? Nagtatanong talaga ako. Maliban na lang siguro kung mga biglaan na lang. Siguro may mga ganun din na part, pero mostly talaga kapag nagbablog ako, pagka may kahit sa mga palengke, first time kong pumunta sa isang lugar, nagtatanong talaga ako. Pero dito sa amin, sa palengke yan, nasanay na ako kasi lagi naman ako nagbablog na dun. So, yan pagka first time mong pumunta sa lugar, tapos hindi mo pa masyadong kailala ang mga tao, huwag ka talagang basta-basta tutok ng tutok, dahil hindi porket vlogger ka ay para ka ng media, yung basta ka nalang tutok ng camera sa mukha ng tao.
Yan, so, yan na naman. You know, yung iba kasi may napapanood, may mga nababalitaan kasi ako na, yung ano nyo, yung ina-idol nyo. Go, may mga ganon. Totoo naman yun eh. Totoo naman yung mga sinasabi nila. Yung about sa mga bisita. Hindi talaga ako basta-basta nagpapakita. Pagka yung mga biglaan, lalo na yung sinasabi ko kanina. Yung mga ganon. Hirap. Whew! Nagawa lang ang thumbnail. Tahimik ang kubo ngayon. Yeah. Mahiwagang kubo. Ay, nakabukas pa pala yan. May natin yan, pailawin. Yan.